Sa basurahan ka nababagay. Iyan ang huling sigaw ng sarili kong anak. Pagkatapos ay narinig ko ang malakas na kalabog ng bakal na gate. Isinarado niya ito sa mismong pagmumukha ko. Nakatayo ako doon, mag-isa. Basang-basa sa gitna ng malakas na ulan. Bumabagyo noon sa Maynila. Ang hangin ay parang mga patalim na sumusugat sa aking balat. Pero mas masakit ang naramdaman ko sa loob ng aking dibdib. May iniwan siyang kapirasong papel sa may pinto, isang sticky note na kulay dilaw. Pinasa ko ito habang tumutulo ang tubig ulan sa aking mga mata. Ang sabi ng sulat, "Sawa na ako sa iyo. Tapos na tayo. Nabenta na ang bahay na ito. Magbalot ka na ng gamit mo at bigyan mo ng espasyo ang mga totoong tao." Totoong tao? Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako kumatok muli para humingi ng awa. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking marker sa bulsa. Pinaliktad ko ang papel. At sa likod nito, nagsulat ako ng 2 salita. 2 simpleng salita. Pagkatapos, idinikit ko ito sa salamin ng kanyang bagong sasakyan. Ilang oras ang lumipas. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pagtunog, 49 na missed calls, puno ng mga voicemail, puno ng mga paghingi ng tawad, puno ng takot, puno ng panik, pero huli na ang lahat. Dahil ang 2 salitang isinulat ko ay hindi sagot sa kanyang sulat. Ang 2 salitang iyon ay isang babala. Isang babala na hinding-hindi nila makakalimutan. Magandang araw sa inyong lahat. Lalo na sa mga kapwa ko lolo at lola na nanonood ngayon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang ama na ibinigay ang lahat pero sinuklian ng kataksilan. Ang hangin sa labas ay napakalamig pero wala itong pakialam kung kagagaling mo lang sa ospital. Wala itong pakialam kung kakatapos lang ng 4 na oras na chemotherapy. Wala itong pakialam kung may lason na dumadaloy sa iyong mga ugat para patayin ang cancer sa iyong katawan. Tumagos ang lamig sa aking Amerikana at kumapit sa aking mga buto. Bumaba ako sa dilaw na taxi sa tapat ng aking bahay sa Dasmariñas Village. Ako ay 73 taong gulang na. Buong buhay ko ay dito na ako sa Maynila nanirahan. Nanginginig ang aking tuhod hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa epekto ng gamot. Tinanong ako ng driver kung kailangan ko ng tulong papunta sa pinto. Umiling ako. Kinawayan ko siya para umalis. Kaya ko ito. Ako si Don Roberto. Ako ang nagtayo ng kalahati ng mga gusali na nakikita niyo sa Makati skyline. Nagsimula ako sa wala. Naghalo ako ng semento. Nagbuhat ako ng hollow blocks. Hindi ko kailangan ng tulong para lang umakyat sa hagdan ng bahay na ako mismo ang bumili, ang bahay na ito. Binili ko ito ng cash 30 taon na ang nakararaan. Ngayon, ang halaga nito sa merkado ay umaabot na sa 100 milyong piso. 100 milyong piso. Pero para sa akin, hindi ito pera. Ito ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking pamilya. Ito ang lugar kung saan ko nakita ang huling hininga ng aking asawa, si Carmen. Ito ang aking santuwaryo. Ito ang aking tahanan. O baka, yun lang ang akala ko. Sinubukan kong ipasok ang susi sa seradura. Ayaw umikot. Kumunot ang noo ko. Sinubukan ko ulit. Wala. Tiningnan ko ang smart lock sa itaas ng hawakan. Pinindot ko ang aking code. Ang code na ginagamit ko sa loob ng 10 taon. Kumurap ang ilaw. Kulay pula. Access denied. Pinindot ko ulit. Dahan-dahan. Pula ulit. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Hindi ito kaba. Ito ay takot. Kumatok ako. Kinalampag ko ang pinto gamit ang aking kamao. "Isabel, buksan mo ang pinto." Sigaw ko. Ang boses ko ay mahina at paos dahil sa sakit. "Sobrang lamig dito sa labas. Parang awa mo na. Buksan mo ito." Nakita ko ang paggalaw ng kurtina sa bintana. May nakatingin sa akin. Pumukas ang pinto pero bahagya lang. Nakaharang ang kadena ng security chain. Sumilip ang anak ko, si Isabel. Nakasuot siya ng mamahaling silk blouse na mas mahal pa sa una kong kotse. Ang mukha niya ay puno ng makeup pero ang mga mata niya ay napakalamig. Mas malamig pa sa bagyo. "Tay," sabi niya, walang galang, walang pagmamahal. Parang kausap lang niya ang isang salesman na nang-iistorbo sa hapunan. "Anong ginagawa mo dito?" "Anong ginagawa ko dito?" Balik ko sa kanya. "Dito ako nakatira, Isabel." "Kagagaling ko lang sa klinik. Papasukin mo ako. Kailangan ko ng banyo." Hindi niya tinanggal ang kadena. Sumandal pa siya sa pinto para harangan ako.
Hindi ka pwedeng pumasok, sabi niya ng diretso. Busy kami. Busy? Napaubo ako. Kumirot ang dibdib ko. Isabel, itigil mo na ito. May sakit ako. Pagod na ako. Papasukin mo ako bago ako mamatay sa lamig dito sa sarili kong porch. Umikot ang mga mata niya. Hindi ka mamamatay sa lamig? At isa pa, hindi ka na nakatira dito. Hindi na talaga. Napag-usapan na natin ito. Napatingin ako sa kanya. Gulong-gulo ang isip ko. Anong pinagsasabi mo? Nabenta na ang bahay, Tay, sabi niya. Ang tono niya ay parang nagbabalita lang ng panahon. Nakakatakot ang pagiging kalmado niya. Tinanggap na namin ni Rico ang offer kaninang umaga. Gusto ng mga bagong may-ari na lumipat agad. Nag-i-impake na kami. Sa gabal ka lang dito. Nabenta? Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay ko, bulong ko. Bahay ko ito, ngumisi siya. Isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ko. Technically, sabi niya, pinirmahan mo ang power of attorney. Naalala mo? Sabi mo gusto mong kami na ang bahala sa mga ari-arian mo habang nagpapagaling ka. Pues, inaayos na namin. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa'yo. Pabigat lang ito, ibebeta na namin para maging pera. Napahawak ako sa hamba ng pinto para hindi ako matumba. Oo, pumirma ako ng mga papeles bago ako operahan noong nakaraang buwan. Nagtiwala ako sa kanya. Anak ko siya, nag-iisa kong anak. Akala ko tutulungan niya akong magbayad ng mga bills sa ospital. Hindi ko inakala na gagamitin niya yon para palayasin ako. Sa likod niya, nakita ko ang asawa niya, ang manugang ko, si Rico. Hawak niya ang baso ng wine, ang wine ko, ang vintage wine na iniingatan ko para sa aking ika-60 na kaarawan. Tumingin siya sa akin. Nakita niya akong nanginginig at namumutla at hindi siya tumulong. Uminom lang siya at tumalikod. Bumalik siya sa sala kung saan may apoy sa fireplace. Ang fireplace na ako mismo ang nagtayo gamit ang sarili kong mga kamay. Magnanakaw kayo, sabi ko. Ninakaw niyo ang bahay ko. Inaayos lang namin ang assets mo, sagot ni Isabel. Dapat nga magpasalamat ka pa na hanapan ka namin ng lugar. Sa Home for the Aged sa may Quezon City, mura lang doon. At sanay sila sa mga taong katulad mo. Alam ko ang lugar na iyon. Yun ay tambakan ng mga matatandang hinihintay na lang mamatay. Amoy ihi, amoy bleach. Pinapatulog lang nila ang mga pasyente para hindi maingay. Hindi niya inaayos ang assets ko, itinatapon niya ako, parang basura. Sandali, sabi niya. Isinara niya ang pinto. Akala ko bubuksan niya ang kadena. Akala ko may natitira pang puso sa kanya. Naghintay ako habang pinupunasan ng ulan sa mukha ko. Bumukas ulit ang pinto ng bahagya. May iniaabot siya, isang itim na plastic bag. Bumagsak ito sa dibdib ko at nahulog sa basang semento. Ano ito? Tanong ko. Mga damit mo sabi niya. At iyong litrato ni nanay na nasa nightstand mo. Iyong ibang gamit kasama sa estate sale bukas. Doon niya idinikit ang papel sa pinto. Basahin mo, sabi niya. At umalis ka na sa property ko bago ako tumawag ng pulis para sa trespassing. Isinara niya ang pinto. Narinig ko ang lock. Narinig ko ang beep ng security system. Nakatayo ako doon, mag-isa. Wala ng utang na loob, wala ng respeto. Tinapon ako ng sarili kong dugo at laman. Dapat sana ay umiyak ako. Ang isang normal na ama ay iiyak kapag ginanito ng kanyang anak. Natraidor ka ng sarili mong pamilya. Iniwan sa bagyo habang kinakain ng cancer ang iyong katawan. Sarado ang sarili mong bahay. Sapat na iyon para gumuho ang mundo ng kahit sino. Pero hindi ako umiyak. Nanigas ang mga luha bago pa man ito pumatak. Sa halip may pumitik sa loob ko. Bumalik ang dating ako. Ang bahagi ng pagkatao ko na lumaban sa hirap ng buhay. Ang bahagi ng pagkatao ko na nagtayo ng imperyo mula sa isang simpleng toolbox. Tiningnan ko ang itim na plastic bag. Ang buhay ko, ang dignidad ko, nakasilid sa plastik ng basura. Yumuko ako at tinampot ito. Sumigaw ang mga kasukasuan ko sa sakit pero pinilit kong tumayo. Hindi ako mamamatay sa porch na ito. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na iyon. Tatalikod na sana ako para umalis nang makita ko ito. Ang bagong-bagong sasakyan ni Isabel na nakaparada sa driveway. Isang puting SUV, makintab, walang dumi. Isang regalo na tinulungan ko pa siyang bayaran ang down payment noong nakaraang Pasko. Dumukot ako sa bulsa ng Amerikana ko. Nahanap ko ito, ang aking marker.
Hindi ako umaalis ng bahay nang wala ito. Ugali ko na ito mula pa noong nasa construction site ako. Lumakad ako papunta sa sasakyan. Umuungol ang hangin, pinubulag ako ng ulan, pero ang kamay ko ay matatag. Mas matatag pa kaysa kanina. Kinuha ko ang dilaw na papel mula sa pinto. Pinaliktad ko ito, idinikit ko ito sa salamin ng kanyang mamahaling kotse sa driver's side. Doon sa siguradong makikita niya kapag lumabas siya para pumunta sa kanyang magarang hapunan. Nagsulat ako ng 2 salita. 2 lang. Maling desisyon. Pagkatapos, isinukpit ko ang trash bag sa aking balikat. Mabigat ito pero gumaan ang pakiramdam ko dahil sa galit. Hindi na ako lumingon sa bahay. Hindi na ako tumingin sa mainit na ilaw sa bintana. Hindi na yon ang tahanan ko. Isa na itong battlefield. Isa na itong digmaan, naglakad ako palabas ng gate, papunta sa kalsada. Kailangan kong makahanap ng matutulugan, kailangan kong makahanap ng banyo. Pero higit sa lahat, kailangan ko ng telepono na gumagana at isang magaling na abogado na gutom sa katarungan. Akala ni Isabel ay nagtapon lang siya ng basura. Hindi niya alam, sinindihan niya lang ang mitsa ng dinamita at sinisiguro ko sa inyo ang isang bagay. Sa oras na tapos na ako sa kanila, hihilingin nilang sana ay hinayaan na lang nila akong mamatay sa lamig. Dahil ang parusang darating sa kanila ay mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Bago natin ituloy ang kwento ni Don Roberto, pakipindot naman ang subscribe button sa ibaba. Importante ito para mas marami pa tayong maabot na mga kababayan natin. At mag-comment kayo sa ibaba, sabihin niyo sa akin kung taga saan kayo at kung anong oras niyo ito pinapakinggan. Gusto kong malaman kung sino ang kasama ko ngayon sa laban na ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang Kabanata 1. Nakatayo ako doon sa gitna ng bagyo. Basang-basa ang aking buong katawan. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang pilit kong pinipigil. Napatingin ako sa dilaw na papel na idinikit ng aking anak sa pinto. Pinasa ko ulit ang mensahe niya, paulit-ulit. Hanggang sa tumatak ito sa aking isipan. Sabi niya sa sulat, tapos na daw siya sa akin. Nabenta na raw ang bahay. Magbalot na daw ako dahil ang bahay na ito ay para lang sa mga totoong tao. Totoong tao? Tinawag niya akong basura, ako. Ang kanyang ama. Ang taong nagpalaki sa kanya. Ang taong nagkandakuba sa pagtatrabaho para lang maibigay ang luho niya. Ngayon, sa paningin niya, ako ay isa na lang basurang kailangang itapon sa labas ng gate. Dapat sana ay gumuho ang mundo ko. Dapat sana ay lumuhod ako at nagmakaawa. Pero habang nararamdaman ko ang lamig ng ulan at ang bigat ng garbage bag na hawak ko, may ibang naramdaman ako. Hindi lungkot, kundi galit. Isang matinding galit na parang apoy na sumiklab sa loob ng aking dibdib. Tiningnan ko ang plastic bag na hawak ko. Nasa loob nito ang aking buhay, ang aking dignidad, ang ilang pirasong damit at ang litrato ng yumaong asawa ko na si Carmen. Iyon lang ang itinira nila sa akin. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 50 taon ay kinuha nila sa isang iglap. Aalis na sana ako. Tatalikuran ko na sana ang bahay na yon na puno ng masasakit na alaala. Pero nahagip ng mata ko ang sasakyan na nakaparada sa driveway, ang bagong-bagong puting SUV ni Isabel. Kuminang ito kahit sa gitna ng dilim at ulan, naalala ko noong Pasko. Iyak siya ng iyak sa tuwa nang ibigay ko ang down payment para sa kotseng iyon. Niyakap niya ako at sinabing ako ang pinakamabait na tatay sa buong mundo. Ngayon, ang kotseng iyon ay nakaparada sa bahay na ipinagkait niya sa akin. Dumukot ako sa bulsa ng aking basang Amerikana. Naramdaman ko ang mga bote ng gamot ko, pero hindi iyon ang hinahanap ko. Kinapa ko pa ng mas malalim hanggang sa mahawakan ko ang pamilyar na bagay, ang aking marker. Ang makapal at itim na panulat na laging dala ng mga engineer at foreman sa construction site. Naglakad ako palapit sa sasakyan niya, umuungol ang hangin, halos tangayin ako ng lakas ng bagyo. Pero ang mga paa ko ay nakapako sa lupa. Matatag! Kinuha ko ang dilaw na sticky note na iniwan niya sa pinto. Pinaliktad ko ito. Sa likod na bahagi na malinis at puti, idinikit ko ang dulo ng marker. Nagsulat ako, hindi mahaba, hindi madrama. 2 salita lang,
2 salita na galing sa isang amang napuno na. Isinulat ko, maling desisyon. Idinikit ko ang papel sa salamin ng kanyang sasakyan. Doon mismo sa driver's side. Doon sa siguradong makikita niya kapag lumabas siya mamaya para pumunta sa kanilang magarang selebrasyon. Gusto kong iyon ang una niyang makita bago siya sumakay. Gusto kong maramdaman niya na ang ginawa niya sa akin ay hindi basta-basta matatapos sa pagpapalayas lang. Isinukbit ko ang trash bag sa aking balikat. Mabigat ito. Pero mas mabigat ang loob ko. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa bintana ng bahay. May ilaw sa loob, mainit, maginhawa. Siguro ay nagtatawanan sila ngayon. Siguro ay nag-iinuman sila ng wine ko. Hindi na iyon ang tahanan ko. Isa na iyong battlefield. Isa na iyong lugar ng digmaan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng gate. Lumusong ako sa baha. Ang bawat hakbang ko ay palayo sa dati kong buhay. Kailangan kong makahanap ng matutulugan. Kailangan kong makahanap ng banyo. Pero higit sa lahat, kailangan kong makahanap ng telepono at ng abogado. Akala ni Isabel ay itinapon niya lang ang basura. Hindi niya alam sinindihan niya ang mitsa ng isang dinamita. At sa oras na sumabog ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanila. Naglakad ako ng halos 1 oras sa ilalim ng ulan. Wala nang taxi na tumitigil. Basang-basa ang sapatos ko at nanginginig ang buong katawan ko dahil sa epekto ng chemotherapy. Sa wakas, nakakita ako ng ilaw. Isang kumukutitap na neon sign ng isang mumurahing motel sa may Cubao. Ito yung klase ng lugar na hindi ko kailanman pinuntahan noong malakas pa ako. Maingay. Maraming bus at jeep na dumadaan. Ang hangin ay amoy usok at lumang mantika. Pero wala akong choice. Ito lang ang bukas. Pumasok ako sa lobby. Ang sahig ay madulas at marumi. Sa likod ng glass counter, may isang binata na nagsi-cellphone. Hindi man lang siya tumingin sa akin nung lumapit ako. Mukha akong basahan. Mukha akong pulubi na namamalimos. 1 kwarto, sabi ko. Ang boses ko ay paos at mahina. 2,000 po. Cash o card? Tamad na sagot ng binata. Kinuha ko ang wallet ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Inilabas ko ang aking Black Visa Infinite Card. Ito ang card na simbolo ng tagumpay ko. Walang limit ito. Kaya nitong bumili ng kahit ano. Iniabot ko ito sa kanya. Tumingin ang binata sa akin tapos sa card. Siguro iniisip niya na ninakaw ko lang iyon. Hinablot niya ito at isinaksak sa machine. Naghintay ako, inaasahan ko ang tunog ng approval pero ang narinig ko ay isang mahabang buzz. Decline po, lolo, sabi ng binata. Ibinato niya pabalik ang card sa akin. Imposible, sabi ko. Kumunot ang noo ko. Subukan mo ulit, baka basa lang ang chip. Pumuntong hininga siya na parang naaabala, sinubukan niya ulit. Mas madiin. Buzz, declined ulit. Kinabahan na ako, inilabas ko ang backup card ko, ang aking American Express Platinum. Eto, sigurado ako dito, sabi ko. Pero sa totoo lang, may kaba na sa dibdib ko. Isinaksak niya, naghintay kami ng 5 segundo, 10 segundo. Biglang nagsalita ang binata. Sabi dito sa machine, pickup requested. Ibig sabihin reported as stolen daw po. Kailangan ko itong guntingin. Stolen? Halos sumigaw ako. Ako si Roberto. Pangalan ko ang nasa card na yan. Pasensya na po, lolo. Trabaho lang. Kumuha siya ng gunting at sa harap ng mga mata ko, hinati niya sa 2 ang aking card. Parang pinutol niya ang huling tali na nagdudugtong sa akin sa dati kong buhay. Tumalikod ako at pumunta sa sulok. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang priority hotline ng bangko. Dati 1 ring lang, sumasagot na sila. Ngayon, pinaghintay ako ng 10 minuto sa hold. Nang sumagot si Jennifer, ang manager, iba na ang tono niya. Wala na ang respeto. Mr. Roberto, sabi niya, nakikita ko po dito na inilipat na ang lahat ng laman ng accounts niyo kaninang umaga. Wire transfer po. Inilipat? Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Magkano? Lahat po, ang 25 milyong piso. Zero balance na po kayo ngayon. Parang gumuho ang mundo ko. 25 milyon. Ang pera na inipon ko para sa pagre-retiro ko. Ang pera para sa gamot ko. Wala na. Si Ma'am Isabel po, gamit ang power of attorney. Sabi niya, incapacitated na daw kayo o wala na sa sarili kaya kailangan niyang i-secure ang pondo. Binaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang wallet ko.
Binilang ko ang natitirang cash, 1,000, 2,000, 3,000 at ilang barya, 3,000 piso. Iyon na lang ang halaga ko ngayon. Mula sa pagiging bilyonaryo, naging pulubi ako sa loob lang ng isang araw. Nagbayad ako sa motel gamit ang cash. Pumasok ako sa kwarto, ang kama ay matigas at maingay. Ang amoy ay parang luma at inaamag na carpet. Umupo ako sa gilid ng kama at inilagay ang ulo ko sa aking mga palad. Naalala ko noong nasa doktor kami. Noong sinabi ng doktor na may cancer ako, naalala ko kung paano humagulgol si Isabel, "Tatay, anong gagawin namin? Huwag mo kaming iiwan." Akala ko umiiyak siya dahil mahal niya ako. Akala ko natatakot siyang mawalan ng ama. Kaya pumirma ako sa power of attorney. Gusto ko silang protektahan bago ako operahan. Pero ngayon, sa dilim ng kwartong ito, naintindihan ko na ang lahat. Hindi siya umiiyak noon dahil mamamatay ako. Umiiyak siya dahil natatakot siyang baka matagalan pa bago ako mamatay. Gusto na niya ang pera. Nakita niya akong mahina. Nakita niya ang pagkakataon. Hinintay niyang magsimula ang chemo. Hinintay niyang manghina ang katawan at isip ko dahil sa gamot at saka siya sumalakay. Napakatanga ko, nagtiwala ako sa ahas na pinalaki ko sa sarili kong bakuran. Humiga ako sa kama. Hindi ako makatulog. Ang bawat ingay ng bus sa EDSA ay parang tumatawa sa akin. Pero sa gitna ng ingay, may nabuo sa isip ko. Akala nila panalo na sila. Akala nila dahil kinuha nila ang pera ko, wala na akong magagawa. Pero nakalimutan nila kung sino ako. Ako si Don Roberto. Nagsimula ako sa wala. Kaya kong magsimula ulit. Hinawakan ko ang huling 3,000 piso sa bulsa ko. Ito ang bala ko. Hindi ako mamamatay sa motel na ito. Babangon ako at sisingilin ko sila sa bawat luhang pumatak sa akin ngayong gabi. Kinabukasan, nag-text si Isabel. Gusto daw niyang makipagkita para mag-usap. Sa isang karinderiya lang sa may kanto, hindi sa mga mamahaling restaurant na nakasanayan namin. Siyempre, bakit nga naman siya gagastos para sa akin? Dumating ako ng maaga. Umupo ako sa isang mesang bakal na medyo malagkit. Umorder ako ng kape na lasang sunog na bigas. Ito lang ang kaya kong bilhin. Isang matandang naka-Amerikana pero gusgusin ang itsura. Dumating sila, si Isabel at si Rico. Si Isabel nakatago ang mata sa malaking sunglasses, si Rico naman nakasuot na sobrang sikip parang puputok. Pero ang una kong napansin ay ang kaliwang pulso ni Rico. Nagniningning ito. Sa gray market, aabot yan ng 2,000,000 piso. 2,000,000 piso sa pulso ng isang lalaking walang trabaho. 2,000,000 piso habang ang biyanan niya ay walang pambili ng gamot sa cancer. "Tatay," sabi ni Isabel, hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay kabaligtaran ng lamig ng puso niya. "Pasensya ka na sa nangyari kagabi. Stress lang kami. Ginagawa namin ito para sa iyo." Pinawi ko ang kamay ko. Para sa akin. "Oo, tay," sabat ni Rico. Nanginginig ang boses niya. Panay ang lingon niya sa labas, parang may kinatatakutan. "Ibinenta namin ang bahay para may pambayad sa Home for the Aged sa Quezon City. Maganda doon, may mag-aalaga sa iyo 24 hours. Alam ko ang tinutukoy nila, yung Home for the Aged na parang kulungan. Yung tinatapon ng mga matatanda na walang pamilya, iyon ang plano nila sa akin. Ipakulong ako doon hanggang sa mamatay ako." Naglabas si Isabel ng isang folder. "Pirmahan mo ito, tay. Consent form lang ito. Para maipasok ka na namin mamaya. Para hindi ka na natutulog sa motel." Tiningnan ko si Rico. Hindi siya mapakali. Ang paa niya ay sige ang jiggle sa ilalim ng mesa. Panay ang tingin niya sa cellphone niya na nakalapag sa mesa. Dahil sa chemotherapy, malabo na ang mata ko pero matalas pa rin ang pandinig at pakiramdam ko. At higit sa lahat, matalas ang peripheral vision ko. Uminlaw ang cellphone ni Rico, isang text message. Dahil malaki ang font size na gamit niya, nabasa ko ito ng malinaw. Ang sender ay nakapangalan sa alias na Bombay. Ang sabi ng mensahe, "Biyernes ang deadline. Magbayad ka ng 25 milyones o patay ka." Nanigas ako. Biyernes. Iyon ang eksaktong halaga na nakuha nila sa bank account ko. Biglang luminaw ang lahat, parang nawala ang ulap sa utak ko. Hindi nila ibinebenta ang bahay para sa pagpapagamot ko.
Hindi nila ako ipapadala sa home for the aged dahil nagmamalasakit sila. Ginagawa nila ito dahil baon sa utang si Rico sa sugal, utang sa sindikato, sa mga taong pumapatay at nagpuputol ng daliri kapag hindi ka nakabayad. Ang bahay ko, ang pinaghirapan ko, ang dugo at pawis ko. Ibinibenta nila para lang maisalba ang buhay ng walang kwentang lalaking ito na may suot na Rolex habang ako ay naghihirap. Tumingin ako kay Isabel. Alam niya ito. Nakikita ko sa takot sa mga mata niya. Handa niyang isakripisyo ang sarili niyang ama. Handa niya akong itapon sa impyerno para lang pagtakpan ang asawa niyang sugarol. Pirmahan mo na, Tay, utos ni Isabel. Itinulak niya ang ballpen sa kamay ko. Huminga ako ng malalim. Pinagana ko ang aking acting skills. Nagpanggap akong nanginginig ang kamay dahil sa sakit. Nagpanggap akong ulyanin at lito. Sige, pulong ko. Gusto ko nang magpahinga. Idinikit ko ang ballpen sa papel. Pero hindi ko pinirmahan ang pangalan ko sa paraang ginagawa ko sa bangko. Iba ang ginawa ko. Gumuhit ako ng mga linyang pautal-utal. Magulo. Pangit, mukhang pirma ng isang taong malapit ng mamatay. O kaya naman, mukhang peke. Kinuha agad ni Rico ang papel. Ngumiti siya. Perfect, sabi niya. Tara na, Isabel. Hinihintay na tayo ng buyer. Iniwan nila ako doon sa karinderya ni hindi man lang nila binayaran ang kape ko. Nagmadali silang sumakay sa kotse, bitbit ang papel na akala nila ay susi sa kalayaan nila. Inubos ko ang kape ko, mapait. Pero mas mapait ang gagawin ko sa kanila. Tumayo ako, nawala ang panghihina ko. Ang takot ni Rico sa sindikato ay naamoy ko. At gagamitin ko ang takot na iyon laban sa kanila. Imbes na bumalik sa motel, dumiretso ako sa Makati. Sa isang mataas na building kung saan naroon ang opisina ng Jenkins Law Firm. Dito nagtatrabaho si Sir Sofia. Siya ang anak ng matalik kong kaibigan. Inaanak ko siya sa kasal. Siya ang tumulong sa akin noong namatay ang asawa ko. Siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko ngayon. Pagpasok ko sa opisina niya, gulat na gulat siya. Ninong Roberto, anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura niyo? Umupo ako at ikinuwento ang lahat, mula sa pagpapalayas, sa power of attorney, sa Rolex at sa banta ng sindikato. Habang nakikinig siya, nagdilim ang mukha ni Sofia. Galit na galit siya. Ninong, krimen yan. Elder abuse iyan. Pwede natin silang ipakulong ngayon din. Pwede nating ipatigil ang bentahan ng bahay. Umiling ako. Hindi, Sofia. Hindi natin ipapatigil. Hahayaan natin silang ituloy. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Po? Pero mawawala ang bahay niyo. Ngumiti ako ng mapait. Tumukot ako sa loob ng luma kong notebook na dala ko. Inabot ko sa kanya ang isang lumang dokumento na tinago ko ng matagal. Basahin mo ito, sabi ko. Kinuha ni Sofia ang papel. Pinasa niya ang pamagat. The Carmen Family Trust. Nanlaki ang mata niya. Tumingin siya sa akin, tapos sa papel, tapos sa akin ulit. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Ninong, sabi niya, ang bahay sa Dasmariñas hindi nakapangalan kay Roberto Sullivan? Hindi, sagot ko. 5 taon na ang nakararaan nung naramdaman kong tumatanda na ako, inilipat ko ang titulo ng bahay sa trust fund na ipinangalan ko sa asawa ko. Ako ang sole trustee, ang tanging may karapatang magbenta ay tumawa si Sofia, isang tawa ng tagumpay. Ibig sabihin, ang deed of sale na pinirmahan ni Isabel gamit ang power of attorney ay walang bisa pagtatapos ko sa sasabihin niya. Basura yon, kahit anong power of attorney pa ang hawak niya, hindi niya pwedeng ibenta ang isang bagay na hindi naman pag-aari ni Roberto Sullivan kundi pag-aari ng trust. Illegal ang ginagawa nila, sabi ni Sofia. Estafa, falsification of public documents. At dahil milyon-milyon ang halaga, non-bailable ito, habang buhay na kulungan. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Tanaw ko ang mga skyscrapers ng Makati. Ako ang nagtayo ng marami sa mga iyan. Alam ko kung paano magtayo ng matibay na pundasyon. At alam ko rin kung paano magpatumba ng pader. Akala nila nalinlang nila ang isang ulyanin na matanda, sabi ko. Pero hindi nila alam naglalakad sila sa isang patibong. Anong plano niyo, Ninong? Tanong ni Sofia. Humarap ako sa kanya. Bukas ang pirmahan nila, di ba?
Bukas nila kukunin ang pera sa mga inosenteng buyer. Gusto kong nandoon tayo. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang wala silang makukuha ni Singkong Tuling. At si Rico, dagdag ko, baon siya sa utang sa sindikato. Kung hindi siya makakabayad bukas, patay siya. Pero may mas maganda akong ideya kaysa hayaan siyang mamatay. Ano po yun? Bibilhin ko ang utang niya, sabi ko ng malamig. May ipon ako na hindi nila alam. Tatawagan natin ang sindikato. Aalokin natin sila ng cash. Siguradong papayag sila. At kapag nangyari ayon, hindi na ang sindikato ang loan shark ni Rico. Tinitigan ko si Sofia. Ako na ang maniningil sa kanya. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang bawat sentimo hanggang sa huling hininga niya sa kulungan. Naghanda na kami. Bukas ang araw ng paghuhukom, ang araw na malalaman nilang mali ang kinalaban nila, maling-mali. Madilim na ang gabi nang bumalik ako sa Dasmariñas Village. Hindi ako dumaan sa main gate kung saan makikita ako ng mga guard. Dumaan ako sa likod, sa may maliit na service entrance na matagal nang hindi ginagamit. Umuga ang kalawangin na gate pero bumukas ito gamit ang susi na tinago ko sa ilalim ng paso ng bougainvillea. Nasa sarili akong pamamahay pero pakiramdam ko ay magnanakaw ako. Dahan-dahan, maingat ang bawat hakbang. Pumasok ako sa back door papunta sa kusina. Madilim ang bahay, tahimik. Pero amoy ko ang pagbabago. Wala na ang amoy ng lavender na paborito ng asawa kong si Carmen. Ang amoy ngayon ay alikabok at packing tape. Pinuksan ko ang maliit na flashlight. Itinutok ko ito sa paligid. Gusto kong umiyak sa nakita ko. Ang mga painting na koleksyon namin ni Carmen wala na sa pader. May mga bakas na lang ng parisukat na alikabok kung saan sila nakasabit dati. Ang mga antik na vase, wala na rin. Nasa mga kahon na ang lahat, nakatambak sa gitna ng sala. Ang buhay ko, ang alaala namin ng asawa ko. Nakaempake na, parang mga basurang handa ng itapon. Mabilis akong umakyat sa aking study room. Ito ang opisina ko sa bahay. Dito ko ginawa ang mga plano para sa malalaking gusali sa Makati. Nandoon pa rin ang vault ko sa likod ng malaking bookshelf. Luma na ito, mechanical, walang digital code. Pinihit ko ang dial. Kanan, 30. Kaliwa, 10. Kanan, 5. Click. Bumukas ang mabigat na pintong bakal. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam ang kombinasyon nito. Sa loob, nakita ko ang isang makapal na brown envelope. Kinuha ko ito at pinuksan sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Ang laman nito ay nagpatigil ng tibok ng puso ko. 2 plane ticket. Philippine Airlines. Business class. Papuntang Paris, France. Ang date ng alis? Linggo ng gabi. 2 araw mula ngayon, napaupo ako sa sahig. Paris. Kaya pala nagmamadali sila? Kaya pala binebenta nila ang bahay ng mabilisan at mura. Hindi nila balak na alagaan ako. Hindi nila balak na bayaran ng utang at manatili dito. Tatakas sila. Kukunin nila ang pera sa Biyernes at sa Linggo, lilipad na sila paalis. Iiwan nila ako dito sa Pilipinas. Iiwan nila akong walang pera, walang bahay, walang gamot. At iiwan nila ang mga pinagkakautangan ni Rico na galit at naghahanap ng sisingilin. Ang plano nila ay hindi lang nakawin ang pera ko. Ang plano nila ay burahin ako sa buhay nila at hayaan akong mamatay mag-isa sa isang public hospital or sa kalye. Kinuhaan ko ng litrato ang mga tiket, pati na rin ang mga sulat ng paniningil mula sa sindikato na nakatago rin doon. Ipinadala ko agad kay Attorney Sofia. Ibabalik ko na sana ang mga papel sa vault nang biglang may marinig akong tunog. Ang tunog ng gulong sa graba, may sasakyang pumasok sa garage. Nanlaki ang mata ko. Bakit nandito sila? 9:00 na ng gabi, dapat ay nasa hotel sila o nag-celebrate. Narinig ko ang boses ni Isabel, malakas, masaya. Dito po ang foyer, Mr. Santos. Pasensya na kayo, medyo magulo pa, pero makikita niyo naman ang ganda ng structure kahit gabi. May kasama sila, isang ahente. Nag-i-inspection sila ng bahay kahit gabi para siguraduhin na maibebenta ito bukas. Papalapit na ang mga boses, papunta sila sa study room. Wala akong labasan. Ang tanging pinto ay papunta sa hallway kung saan sila nanggaling. Nagpanik ako saglit,
pero nakita ko ang closet sa sulok. Doon ko tinatago ang mga luma kong coat at barong. Mabilis akong pumasok sa closet. Isinara ko ang pinto, naiwan lang ang maliit na siwang. Kasabay nito ang pagbukas ng ilaw sa study room. Ito ang home office, sabi ni Isabel. Maganda ang woodwork dito, nara ang sahig. Pinigilan ko ang paghinga ko, amoy na amoy ko ang pabango ni Isabel. Nasa kabilang panig lang siya ng manipis na pinto. Kung bubuksan niya ito, tapos na ako. Ang ganda, sabi ng ahente. Pero teka, may vault pala dito. Kasama ba yan sa sale? Oo naman, sagot ni Rico. Nanginginig ang boses niya. Wala kaming susi pero madali lang ipabukas yan sa locksmith. Siguradong walang laman niyan. Puro basura lang ng matanda. Basura na naman. So, tanong ng ahente, sigurado na ba kayo sa timeline? Gusto ng buyer na lumipat agad next week? Walang problema, sagot ni Isabel. Ang boses niya ay malamig at walang puso. Bukas ng umaga ang pirmahan. Pagka-clear ng tseke, aalis na kami. Ang tatay ko dadalhin namin sa facility bukas ng hapon. Sigurado ba kayong okay lang siya doon? Tanong ng ahente. Medyo, alam nyo na, low budget ang lugar na yon. Tumawa si Isabel. Okay na yon sa kanya. Wala na rin naman siyang isip. At saka, huminto siya saglit. Kapag naubos na ang binayad namin sa facility after 3 months, bahala na ang gobyerno sa kanya. Sila na ang maglilipat sa kanya sa ward. Hindi na namin problema yon. Nasa Europe na kami noon, nag-e-enjoy. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Naririnig ko mismo sa bibig ng anak ko ang plano niyang patayin ako ng dahan-dahan. Wala na siyang conscience. Wala na siyang kaluluwa. Naghintay ako hanggang sa umalis sila. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan nila, lumabas ako ng closet. Pinahid ko ang luha sa pisngi ko. Wala nang awa, wala nang pagdadalawang isip. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, ibibigay ko sa kanila ang impyerno. Biyernes ng umaga, maaga akong gumising sa motel, nag-ahit ako. Isinuot ko ang nag-iisang suit na nakuha ko mula sa trash bag. Medyo gusot ito, pero inayos ko ang tindig ko. Ang itsura ko sa salamin ay hindi na ang kawawang matanda kahapon. Nakikita ko na ulit si Don Roberto. 9:00 ng umaga, pumasok ako sa Bank of the Philippine Islands sa Ayala Avenue. Hindi ito ang bangko kung saan joint account kami ni Isabel. Ito ang aking private banking branch. Dito nakatago ang pera na hindi ko kailanman kinalaw. Ang aking retirement fund. Ang pera na galing sa pawis at dugo ko noong 1980s. Ang pera na dapat sana ay pamanako sa mga magiging apo ko. Pero dahil wala naman akong apo at wala na akong matinong anak, gagamitin ko na lang ito para sa sarili ko. Nagulat ang bank manager nang makita ako. Don Roberto, ang tagal na nating hindi nagkita. Kailangan ko ng manager's check, sabi ko ng diretso, at kailangan ko ng wire transfer. Nag-withdraw ako ng malaking halaga, isang halaga na kayang bumili ng dignidad, isang halaga na kayang bumili ng katarungan. Paglabas ko ng bangko, tinawagan ko si Mr. Tan. Siya ang may-ari ng commercial building sa BGC kung saan umuupa ng opisina si Isabel, ang Isabel Sullivan Realty. Alam ko na 6 na buwan na siyang hindi nagbabayad ng renta. Alam ko na malapit na siyang palayasin. Mr. Tan, bati ko sa telepono. Si Roberto ito. Nabalitaan ko na may problema ka sa tenant mo sa 14th floor. Ang anak ko, bumuntong hininga si Mr. Tan. Naku Roberto, pasensya na, kumpare kita pero negosyo lang. Kailangan ko na siyang paalisin sa Lunes. Sobrang laki na ng utang niya. Huwag mong paalisin sa Lunes, sabi ko. Bibilhin ko ang kontrata niya. Babayaran ko ang lahat ng utang niya sa iyo ngayon din, cash. Tumahimik sa kabilang linya. Talaga? Babayaran mo ang utang ng anak mo? Napakabait mong ama, Roberto. Napangiti ako ng mapait. Mabait? Hindi. Oo, sagot ko. Pero may kondisyon. Gusto ko. Ilipat mo sa pangalan ko ang lease contract. Ako na ang magiging landlord niya. At gusto ko ang assignment of debt sa akin mo ibibigay. Pumayag si Mr. Tan. Tuwang-tuwa siya na mababayaran na siya. Hindi niya alam, binenta niya sa akin ang susi sa opisina ng anak ko. Sunod, tinawagan ko si Ate Sofia. Ito ang mas delikadong parte, ang utang ni Rico, ang utang sa sindikato. Ang tawag nila sa grupo ay Black Shark Lending.
Mga Indian national at mga lokal na goons ang nagpapatakbo nito. Tinawagan ni Sofia ang numero na nakuha namin sa mga sulat. Nagpakilala siya bilang kinatawan ng isang investor na bumibili ng bad debts. Alam namin na hindi na makakabayad si Rico, sabi ni Sofia sa kausap niya sa telepono. Wala na siyang pera. Kung papatayin niyo siya, wala kayong makukuha. Pero ang kliyente ko, handang bayaran ang utang niya. Magkano? Tanong ng boses sa kabilang linya. 15 milyong piso, cash, ngayon din. Ang utang ay 25 milyones. Pero sa mga loan shark, ang siguradong pera ay mas mabuti kaysa sa wala. Alam nilang gipit na si Rico. Alam nilang tatakas ito. Sige, sagot ng sindikato, deal. Nag-transfer kami ng pera. Sa loob ng 1 oras, natanggap namin ang mga dokumento. Ang promissory note ni Rico. Ang kontrata ng sangla ng kanyang buhay. Hawak ko na ngayon ang papel. Hindi na ang sindikato ang boss ni Rico. Ako na. Ako na ang landlord ni Isabel. Ako na ang loan shark ni Rico. Sila na ang may utang sa akin. At maniningil ako ng walang awa. Biyernes ng hapon. Nasa Bonifacio Global City ako. Ang high street ay puno ng mga taong naglalakad, nagkakape, masaya. Pero iba ang pakiramdam ko para akong sundalo na papunta sa gera. Ang opisina ng abogado ay nasa 30th floor. Napakaganda ng view. Kitang-kita ang buong Maynila. Sa loob ng conference room, nakaupo na sila. Nakikita ko sila sa CCTV na na-access ng private investigator namin. Nandoon si Dr. Cruz at ang asawa niya. Sila ang mga inosenteng buyer, mga desenteng tao, mga doktor na nag-ipon ng buong buhay para makabili ng bahay sa Dasmariñas. May dala silang manager's check, 100 milyong piso. Nandoon si Isabel, nakasuot ng itim na dress, mukhang sopistikada, pero panay, ang galaw ng kamay, kinakabahan. Nandoon si Rico, putlang-putla, panay ang punas ng pawis sa noo kahit na napakalamig ng aircon. Tinitingnan niya ang Rolex niya bawat minuto. Alam niyang ito na ang huling araw niya kung hindi siya makakabayad. Nasaan na ba ang tatay mo? Tanong ni Dr. Cruz. Kanina pa tayo naghihintay. Pasensya na, Doc, sagot ni Isabel. Mabagal talaga kumilos ang matanda. Alam niyo naman, may sakit. Minsan nakakalimutan niya kung anong araw ngayon. Oo nga, dagdag ni Rico. Baka naligaw na naman sa lobby. Nagtawanan sila ng pilit. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang kwelyo ng aking barong Tagalog. Ito ay gawa sa pinakamagandang pinya. Ito ang sinusuot ko sa mga board meeting noong ako pa ang chairman. Ito ang uniforme ng kapangyarihan. Tumingin ako kay Actress si Sofia. Tumango siya. Nasa likod namin ang 2 pulis na nakasibilyan. Pinuksan ko ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Lahat sila ay napatingin. Inaasahan nilang makita ang isang matandang ulyanin, kuskusin at mahina. Pero ang nakita nila ay si Don Roberto. Nakabuka ang dibdib. Taas noo. Ang mga mata ay matatalim na parang agila. Nalaglag ang panga ni Isabel. Nabitawan niya ang hawak niyang ballpen. Si Rico ay napahawak sa mesa na parang hihimatayin. Hindi ako nagsalita. Naglakad ako papunta sa kabisera ng mahabang mesa. Ang pwesto na dapat ay para sa akin. Ang title agent na nakaupo doon ay nataranta. Mr. Sullivan, Don Roberto, Alice, sabi ko. Mahina pero may diin. Upuan ko yan. Mabilis na tumayo ang ahente. Umupo ako. Inilapag ko ang aking leather folder sa mesa. Ang tunog nito ay parang gavel ng huwes na humahatol ng kamatayan. Tumingin ako sa mag-asawang doktor, ngumiti ako ng tipid. Magandang hapon, Dr. Cruz. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Okay lang po, Don Roberto, sabi ng doktor, pero halatang naguguluhan siya. Ang sabi po ng anak nyo, medyo hindi maganda ang pakiramdam nyo. Tumingin ako kay Isabel. Namumutla siya. Nanginginig ang labi niya. Maayos ang pakiramdam ko, Doc, sabi ko. Ang boses ko ay buo at malinaw. Mas maayos kaysa sa inaakala ng mga taong gustong ilibing ako ng buhay. Dad, sigaw ni Isabel. Tumayo siya. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Pirmahan mo na lang ang papel para matapos na tayo. Naghihintay ang kotse sa labas. Anong kotse, Isabel? Tanong ko. Yung kotse papunta sa Home for the Aged o yung kotse papunta sa impyerno? Tumahimik ang buong kwarto.
Huwag kayong makinig sa kanya, sigaw ni Isabel sa mga buyers. Ulyanin siya, may demensya siya. Ako ang may power of attorney, ako ang pipirma. Akmang pipirmahan niya ang deed of sale. Hinawakan ko ang kamay niya, mahigpit. Bitawan mo ang ballpen, Isabel, sabi ko. Dahil wala kang karapatang pumirma sa kahit anong pag-aari ko. Humarap ako sa mga buyers. Dr. Cruz, Mrs. Cruz, itago niyo na ang checking dala niyo. Tumingin ako sa kanila ng diretso sa mata dahil ang bahay ko ay hindi for sale. Hindi for sale? Ulit ni Dr. Cruz. Tumingin siya kay Isabel na parang sasabog sa galit. Ano ito, Mrs. Sullivan? Sabi mo sa amin, okay na ang lahat. Okay na ang lahat, sigaw ni Isabel. Dad, tumigil ka na. Kailangan namin ng pera. Nakapirma na kami ng kontrata. Peke ang kontrata, sabat ni Attorney Sofia. Lumapit si Sofia at naglapag ng isang dokumento sa mesa. Ito ang orihinal na titulo ng bahay, paliwanag ni Sofia. Ang bahay sa Dasmariñas ay hindi pag-aari ni Roberto Sullivan ang individual. Ito ay pag-aari ng Carmen Family Trust. At ang tanging trustee ay si Don Roberto. Ibig sabihin, ang power of attorney ni Isabel ay walang bisa sa trust. Isa pa, dagdag ni Sofia sabay turo sa pirma sa dokumentong hawak ni Isabel. Ang pirmang ito ay forgery. Peke, ibang-iba sa pirma ni Don Roberto. Tumayo si Dr. Cruz, kinuha niya ang cheque niya. Manloloko kayo, sabi niya kay Isabel at Rico. Muntik na kaming madamay sa krimen niyo. Aalis na kami at huwag niyo kaming tatawagan. Umalis ang mga buyers. Kasama nila naglaho ang 100 milyong piso na iwan kami sa kwarto, tahimik, nakakabingi. Si Rico ay napaupo sa sahig, umiiyak. Tapos na ako? Hagulgol niya. Papatayin nila ako. Pamayang gabi, papatayin nila ako. Si Isabel naman ay parang baliw na tumingin sa akin. Masaya ka na? Ha? Masaya ka na? Pinatay mo kami. Papatayin ng sindikato ang asawa ko dahil sayo, wala kaming pambayad. Kalmado akong kumuha ng isang papel sa folder ko. Wala kayong pambayad? Tanong ko. Alam ko. Inilapag ko ang promissory note sa harap ni Rico. Rico, tawag ko. Tumingala siya. Puno ng uhog at luha ang mukha. Kilala mo ba ang papel na ito? Tumango siya. Utang ko yan. Kay Bombay. Dati, sabi ko. Dati utang mo yan sa kanila. Itinuro ko ang sarili ko. Binili ko ang utang mo kaninang umaga. Binayaran ko sila ng cash. Nanlaki ang mata ni Rico. Binayaran mo? Ibig sabihin, ligtas na ako? Ngumisi ako. Isang ngisi na walang halong saya. Ligtas ka sa kanila, pero hindi ka ligtas sa akin. Lumapit ako sa kanya. Sa akin ka na may utang na ngayon, Rico, 25 milyones, plus interest, at demandable immediately ang utang na ito. Ibig sabihin, sinisingil na kita na ngayon din. Wala akong pera, iyak niya. Alam ko, sabi ko. Humarap ako kay Isabel. Ikaw naman, anak, akala mo makakatakas ka papuntang Paris? Akala mo makakapagtago ka doon? Naglapag ako ng isa pang papel. Binili ko rin ang kontrata ng opisina mo. Ako na ang landlord mo at dahil 6 na buwan ka nang hindi nagbabayad, pinalitan ko na ang mga kandado kanina. Lahat ng gamit mo sa loob, computer, files, kliyente, sa akin na yon. Napahawak si Isabel sa bibig niya. Hindi. Oo, sagot ko. Wala na kayong bahay. Wala na kayong opisina, wala na kayong pera, at paon kayo sa utang sa akin. Senyas ko sa mga pulis. Officers, hulihin niyo na sila. Lumapit ang mga pulis. Inilabas nila ang mga posas. Huli kayo sa salang estafa, falsification of documents, at elder abuse. Nang marinig ni Isabel ang bakal ng posas na sumara sa pulso niya, doon lang siya natauhan, nawala ang tapang, nawala ang yabang. Bumalik siya sa pagiging bata. Umiyak siya ng malakas. Tatay, tulungan mo ako. Huwag mo silang hayaang dalhin ako. Anak mo ako, si Isabel ako. Lumuhod siya sa harap ko. Niyakap niya ang binti ko. Tatay, parang awa mo na. Pamilya tayo. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang anak na nagpalayas sa akin sa gitna ng bagyo. Ang anak na tumawag sa akin na basura. Hinawi ko ang kamay niya mula sa binti ko. Nagkakamali ka, Ginang, sabi ko ng malamig, walang emosyon. Ang anak ko ay patay na. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa mata. Namatay siya noong gabing pinalayas niya ang ama niyang may sakit sa gitna ng bagyo.
Tumalikod ako. Kayo ay mga estranghero na lang na nagnakaw sa bahay ko. At ngayon, nagbabayad lang kayo sa kasalanan niyo. Hinayaan kong kaladkarin sila ng mga pulis palabas. Rinig na rinig ko ang sigaw ni Isabel habang papasok sa elevator. Tatay, tatay, pero hindi ako lumingon. Dahil alam ko sa sarili ko, ang ginawa ko ay hindi paghihiganti, ito ay katarungan. At sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Mabilis lumipas ang panahon dito sa Maynila. Parang kailan lang, binabagyo ako sa labas ng sarili kong gate. Parang kailan lang, nanginginig ako sa lamig at sa sakit ng chemotherapy. Pero ngayon ay ibang-iba na. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong kondo. Nasa ika-35 palapag ito. Tanaw na tanaw ko ang buong Manila Bay. Sikat ang sunset dito. Kulay kahel ang langit. Payapa ang dagat. Ang hangin na tumatama sa mukha ko ay hindi na marahas. Hindi na ito ang hangin ng bagyo na nagpalaya sa akin noon. Ito ay hangin ng kapayapaan, hangin ng kalayaan. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa. Humigop ako ng dahan-dahan. Mainit, masarap. Kumuguhit sa lalamunan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon sa opisina ng abogado sa BGC. 6 na buwan na mula noong marinig ko ang tunog ng posas sa mga kamay ng anak ko. Maraming nagtatanong sa akin, mga kaibigan, mga kumpare sa simbahan, tinatanong nila ako ng pabulong. Don Roberto, sabi nila, hindi ka ba nalulungkot? Hindi ka ba nakokonsensya na ang nag-iisang anak mo ay nasa kulungan? Tinitingan ko sila at sinasagot ko sila ng totoo. Hindi, sabi ko, natutulog ako ng mahimbing sa gabi. At totoo yun, mas mahimbing pa ang tulog ko ngayon kaysa noong mga panahong kasama ko sila sa bahay. Noong mga panahong akala ko ay masaya kami, pero sa likod pala ay inaabangan lang nila ang kamatayan ko. Binenta ko na ang lumang bahay sa Dasmariñas. Hindi ko ito ibinenta kay Dr. Cruz. Nakahanap siya ng ibang bahay at masaya ako para sa kanya. Ibinenta ko ito sa isang pamilyang simple pero masaya. May 3 silang anak, may alaga silang aso. Nakita ko kung paano tumakbo ang mga bata sa garden noong binigay ko ang susi. Narinig ko ang tawanan nila sa loob ng bahay. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang bahay ay gawa lang sa semento at kahoy. Ang tahanan ay kung saan may kapayapaan. Wala nang kapayapaan para sa akin sa bahay na iyon. Ang bawat sulok ay may alaala ng pagtataksil. Ang kusina kung saan ko binasa ang sulat ni Isabel. Ang porch kung saan niya ako itinapon. Lahat iyon ay lason. At kailangan kong alisin ang lason sa buhay ko, kaya umalis ako. Dinala ko lang ang mga litrato ni Carmen, ang mga alaala ng nakaraan na totoo at wagas. At dito, sa maliit pero maginhawang kondo, nagsimula ako ulit. May doorman dito. Ang pangalan niya ay James. Pumabati siya sa akin tuwing umaga. Good morning, Don Roberto, sabi niya nang nakangiti. Alam kong ligtas ako dito. Walang makakapasok kung hindi ko papayagan. Wala nang kakatok para manghingi ng pera. Wala nang magpapanggap na mahal ako para lang makuha ang mana. Tahimik. At sa edad kong 74, ang katahimikan ay ang pinakamahal na regalo. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong ginagawa. Noong nakaraang linggo, pumunta ako sa isang training center ng TESDA sa Taguig. Bumili ako ng mga bagong kagamitan, welding machine, tools, mga safety gear. San galing ang pera? Galing sa pinagbayaran ni Rico at Isabel. Nang matapos ang kaso, kinuha ng mga abogado ko ang lahat ng natitirang ari-arian nila. Ang sasakyan, ang mga alahas, ang mga designer bags, lahat ay naibenta. Malaki ang nakuha ko, milyon-milyon. Pero hindi ko ginastos para sa sarili ko. Madumi ang perang iyon. Pera iyon ng kasakiman, pera iyon ng vanity. Kaya ginamit ko sa tama. Itinatag ko ang Carmen Sullivan Scholarship Fund. Para ito sa mga kabataang mahihirap na gustong matuto ng trabaho, mga gustong maging electrician, carpenter, plumber, mga batang katulad ko noong nagsisimula pa lang ako, mga batang marunong magpawis para kumita ng marangal. Sa training center may lumapit sa akin, si Marcos. 19 na taong gulang, taga-Tondo, puno ng grasa ang kamay niya pero napakalaki ng ngiti niya. Lolo Roberto, sabi niya, maraming salamat po dahil sa inyo may sertipiko na ako. Makakapagtrabaho na ako sa barko. Matutulungan ko na ang nanay ko.
Nakita ko ang luha sa mga mata niya. Tunay na luha, tunay na pasasalamat. Hinawakan ko ang balikat niya. Galingan mo, hiho, sabi ko. Respetuhin mo ang trabaho mo at huwag mong kakalimutan ang nanay mo. Opo, lolo, sagot niya. Hindi ko po siya pababayaan. Napangiti ako. Isang estranghero. Isang batang hindi ko kano-ano. Siya pa ang may utang na loob. Siya pa ang marunong magpahalaga. Samantalang ang sarili kong dugo at laman, napabuntong hininga ako. Kinuha ko ang folder na nasa lamesa sa tabi ng tsa ko. Dala ito ni Ate Sofia kaninang umaga. Galing ito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sulat galing kay Isabel. Sabi ni Sofia, hindi nyo na kailangang basahin yan, Ninong. Pwede kong itapon. Pero kinuha ko pa rin. Binuksan ko ang sobre. Ang papel ay magaspang. Mura. Ang sulat kamay ay nanginginig. Wala na ang magagarbong kurbada ng pagsulat niya dati. Pinasa ko. Dear Dad, ang simula. Sana okay ka lang. Alam kong galit ka. Alam kong nagkamali ako. Nagbasa pa ako. Pero Dad, ang ingay dito. Hindi ako makatulog. Ang mga kasama ko dito, mga kriminal. Natatakot ako. Kasalanan ni Rico ang lahat. Siya ang nagtulak sa akin. Takot lang ako mawala ang lahat kaya ako nagkakaganito. Napailing ako. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin niya ang asawa niya. Hindi niya matanggap na desisyon niya rin iyon. Tinuloy ko ang pagbasa. Nabalitaan ko na namimigay ka ng pera sa mga eskolar, sa mga estranghero. Dad, paano naman ako? Anak mo ako. Dugo mo ako. Wala man lang ako pambili ng sabon at shampoo dito. Paano kung bumalik ang cancer mo? Sino ang mag-aalaga sa'yo? Dad, kailangan mo ako. Pamilya tayo, padalhan mo naman ako ng pera. Kahit konti lang, babayaran kita paglabas ko. Binaba ko ang sulat. Tumingin ako sa malayo. Wala. Wala akong naramdamang galit. Dati nung nasa motel ako, galit na galit ako. Gusto ko silang saktan, gusto ko silang pagbayarin, pero ngayon, wala na. Wala ring awa. Wala ring lungkot. Ang nararamdaman ko lang ay wala. Para akong nagbabasa ng sulat mula sa isang taong hindi ko kilala. Ang anak ko, si Isabel, ang batang pinalaki ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, wala na siya. Ang sumulat nito ay isang narcissist. Isang taong sarili lang ang iniisip. Ginamit pa niya ang sakit ko para takutin ako. Sino daw ang mag-aalaga sa akin? Napatingin ako sa telepono ko. Nandoon ang numero ni Ate Sofia. Nandoon ang numero ni James, ang doorman. Nandoon ang numero ni Marcus, ang scholar. Nandoon ang numero ng pamilyang pumili ng bahay ko. Hindi ako nag-iisa. Napapaligiran ako ng mga taong nire-respeto ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano ang makukuha nila sa akin. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa kusina. Binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang mga lumang resibo, mga lumang bills ng kuryente, mga lumang warranty ng appliances na sira na. May isang folder doon. Ang nakasulat sa label ay bad debts or mga utang na hindi na mababayaran. Isinilid ko ang sulat ni Isabel sa loob ng folder. Isinara ko ang drawer. Hindi ako sumagot. Hindi ako nagpadala ng pera. Hindi ako nagalit. Tinapos ko na ang kabanatang iyon ng buhay ko. Bumalik ako sa balkonahe. Lumubog na ang araw. Ang langit ay puno na ng mga bituin. Ang ilaw ng Maynila ay kumukutitap sa ibaba. Milyon-milyong ilaw, milyon-milyong buhay. Sa isang lugar dyan sa ibaba, sa loob ng selda, naghihintay ang anak ko, naghihintay ng sagot, naghihintay ng pera, naghihintay na lumambot ang puso ko pero maghihintay siya sa wala. Dahil si Don Roberto nakilala niya, ang amang kayang utuin, ang amang kayang takutin, ay namatay na noong gabing iyon sa bagyo. Ang natira na lang ay ako, si Roberto, 74 na taong gulang, malusog, payapa at malaya. Sa inyong lahat na nakinig sa kwento ko, mga kapwa ko lolo at lola, sana ay may natutunan kayo. Hindi masama ang magpatawad. Ang Diyos ang nagturo sa atin na magpatawad. Pero tandaan niyo ito, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay hahayaan mong saktan ka ulit. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay ibibigay mo ang susi ng bahay mo sa taong nagnakaw sa iyo. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mo mula sa kanila. Huwag kayong matakot maging matapang kahit matanda na tayo. Kahit mahina na ang tuhod natin, may lakas pa rin tayo. Ang dignidad natin ang ating lakas.
Huwag niyong hayaang tapakan niya ng kahit sino, kahit pa ng sarili niyong mga anak. Dahil sa huli, tayo lang at ang Diyos ang magkaharap at gusto kong humarap sa Kanya nang nakataas ang noo. Tapos na ang bagyo sa buhay ko at sa wakas, panatag na ang loob ko. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang gabi sa inyong lahat.